May mga tao talaga na kahit ibinigay mo na ang lahat, tila ba di ka pa rin sapat. Pero alam mo, okay lang yun. Marahil, hindi din talaga siya yung taong nakalaan para sa'yo. Marahil, may mas magandang darating sa buhay mo. Yung pahahalagahan ka, yung ipaparana sa'yo, kung paano ba ang tunay na maging masaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang puso ko, di ko maunawaan. Natatakot ako sa nararamdaman ko. Pero di mapigilan ng puso ko ang ligayang dulot ng pagkakataon na hindi ko alam kung tama ba o sadyang nagkataon lang na parang tila ba nagbalik siya. Hindi muna ako umuwi pagkatapos naming mamasyal ni Jiro. Nagtungo muna ako sa tabi ng malaking puno. Nagtirig ako ng kandila at tumingin ako sa buwan at mga bituin. Sa gabing tila ba, hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko. Mahirap mang aminin pero masaya ako. Subalit, baka dahil kamukha niya lang ang nakaraan ko, kaya nakakaranas ako ng ganito. Baka dahil parang siya ang minahal ko, kaya tila ba masaya ang puso ko. Siguro, pagkatapos ng Pasko at Bagong Taon, naalis na ako. At sa paglisan ko, patuloy ko pa ding hahanapin ang sagot na hindi ko alam kung saan ko ba talaga matatagpuan. Sa gabi kasabay ng bawat pagpatak ng oras, naalala ko bigla ang lolo ni Jiro. Ang sarap siguro sa pakiramdam na alam mong malapit na kayong muling magtagpo sa kabilang buhay. Yung kahit bilang na yung mga araw mo, hindi ka natatakot na mawala dito sa mundo dahil naging masaya ka na sa tadhana mo at nasasabi ka na sa kabilang buhay dahil tutuparin mo na ang sinumpaang pangako na kahit sa kabilang buhay, muling ipagpapatuloy ang pagmamahalang tunay at wagas. Hanggang kailan ba ako magiging ganito? Kailan ko ba makakamit ang pagmamahal na pinagkait ng nakaraan? Sana naman makamtan ko. Dahil pagod na akong mag-isa, pagod na akong maghanap, pagod na akong alalahanin ng nakaraan. Teo, napakaaga mo. Nakaligo ka na ba? Aba, oo naman. Naligo na ako, Jiro. Ah, kaya palang fresh mo, Teo. Alam mo, gusto ko itang makitang haggard. Bakit naman, Jiro? Wala lang, Teo. Hindi ko kasi ma-imagine kung anong itsura mo kapag di ka pa nagsusuklay ng buhok. Tapos, yung bagong gising na looks. Ganun ba, Jiro? Sige, sa susunod, di ko ayusin ang sarili ko. Okay, sabi mo yan na, Teo. Pero, bakit pala nagpunta ka dito sa bahay? Namiss mo ba ako? Lo, bakit kita mamimiss, Jiro? Joke lang, Teo. Di ka na mabiro. Pero bakit nga?
Nakakainip kasi sa bahay, Jiro. Kaya, eto, ikaw lang naman yung kakilala ko dito. Kaya pinuntahan kita. Para may makausap ako. Kaya lang, tulog ka pa kanina. Kaya yung lolo mo ang kakwentuhan ko kanina. Ah, eh, okay. Anong napagkwentuhan nyo ni lolo kanina, Teo? Maraming bagay, Jiro. Tungkol sa nakaraan, simula bata hanggang sa pagtanda, at nalaman ko na sundalo pala yung lolo mo dati. Oo, sundalo si lolo dati. At doon niya nakilala si lola na sundalo din. Oo, Jiro, nabanggit nga niya yung ng lolo mo. Napakahirap daw ligawan ng lola mo, pero ayun, bumigay din. Syempre, matinik si lolo kaya ayun, natusok si lola. Wika ni Jiro, na natatawa pa sa sinasabi niya. At habang tumatawa si Jiro, pinagmamasdan ko lang siya. Napapangiti na lang ako kasi halos walang pagkakaiba sa nakaraan ko. Parang siya talaga, ang taong minahal ko sa nakaraan ko. Teo, alam mo, kung di ka pumunta dito, ako yung pupunta sa hotel mo. Kasi, nakakainip din talaga dito. Oo nga Tsaka ilang araw na lang Pasko na. Tara sa labas, Jiro. Samahan mo ko mamasyal. Libre ko kaya huwag kang mag-alala. Teo, nakakahiya. Okay lang yun, Jiro. Minsan lang Kaya bilisan mo na dyan at maligo ka na. Tapos tara na sa SM. Okay, sige. Kakanta ako dun. Wika ni Jiro. Medyo natawa ako. Kasi hindi ko pa napapakinggan na kumanta ang taong minahal ko sa nakaraan. Ano kayang tunog ng boses ni Jiro? Sana naman maganda. Kaya ito, nang makaligo siya, diretso bihis na kaagad tapos eto, umalis na kami. Sumakay kami ng jeep at eto, nadaanan namin ang bahay ni Jose Rizal. Alam niyo na siguro kung nasaan kami. Naalala ko pa nun, naging tropa ko din talaga si Jose Rizal. At saksi ako nung binaril siya. Kaya kapag napapadaan ako sa bahay ni Rizal, naaalala ko ang lahat. Kaya ito, pagkababa namin sa SM, diretso kami kaagad sa third floor at ito, naglaro lang kami tapos para kaming mga bata. Hanggang sa eto na, kakanta na si Jiro. Medyo nasasabik tuloy ako na marinig ang boses niya. Kaya lang, nang magsimula ng kumanta si Jiro, medyo sumasakit yung ulo ko sa boses niya. Ewan ko ba, pero wala talaga sa tono. Malakas lang talaga ang loob niya. Kaya nung matapos siya, sabi ko kumain na muna kami. At nasakit na ang ulo ko. Teo, kaya mo ba yun? Ikaw naman ang kumanta sa susunod. Ayoko, Jiro. Masaya na ako marinig ang maganda mong tinig. Magaling ba ang kumanta, Teo? Oo, sobrang galing mo, Jiro. Nakakabilib yung lakas ng loob mo. Teo, dahil nag-enjoy ka, sasabihin ko kay Lolo na mag-arkila ng video kay sa Pasko at Bagong Taon. Para masaya. Jiro, wag na. Kasi mas maganda kung mamamasyal na lang tayo.
kasama ang lolo mo. Kung sa bagay, mas maganda nga yung naisip mo, Teo. Wika ni Jiro na eto, masaya lang siya. Ayoko nang marinig ang boses niya. Medyo nakaka-stress. Teo, masaya ako na nakilala kita. Ang bait mo pala talaga. Pakiramdam ko, Teo, mas magiging close pa tayo sa pagdating ng mga araw. Kung gusto mo, sa bahay ka na lang muna tumira. Jiro, nakakahiya naman sa lolo mo. Hindi yun. Akong bahala, Teo. Please. Wika ni Jiro habang nakatingin sa mga mata ko. Para siyang kuting na ang cute na nakikiusap. Oo na. Sige na. Wika ko naman. Hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag. Ewan ko ba. Siguro masaya lang din talaga ako na kasama si Jiro